Magandang hapon po sa inyo lahat. Good afternoon at welcome po. Maligayang araw ng Panginoon. Maligayang pagdating dito sa ating lingguang pagsamba dito sa Grace Fellowship Church of Alabang. Ako po'y napaalalahanan na 4 na linggo na lamang po ay tayo magdiriwang na ng Kapuskuhan. Nararamdaman niyo na po ba ang ligaya ng Pasko, liwanag ng Pasko, o ang stress ng Pasko? Ba ang nararamdaman niyo? Saktong-sakto po ang inyong pagdating dito dahil sa ating pong iglesia, sa banal na salita ng Panginoon at sa fellowship po ng ating mga kapatiran ay makakahanap tayo ng kapahingahan. Nais ko lang pong pakilala ang ating iglesia. Ang GFC ay isang simbahang may malayang pamumuno. Binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipan ng pamumuhay sa isa't isa sa ating pagsamba sa Diyos, paglago kay Kristo, at pagpapahayag ng kanyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa po ang ating Statement of Faith sa website na gfc.com.ph at kung kayo po ay bumibisita at may mga katanungan, mangyari po lamang na lumapit sa ating reception table sa tabi lamang po ng pintuan sa entrance pagkatapos po ng ating pagsamba at ikalulugod po naming sagutin ang inyong mga katanungan. At sa hapon pong ito ay pagpapatuloy natin ang ating serye mula sa 2 Korinto. Sisimulan po natin ang pagtalakay sa huling kabanata ng liham na ito ni Pablo. Tayo po ay pangungunahan ni Pastor Peter Martin na mangangaral sa atin mula sa kabanata 13, mga talata 1 hanggang 4. Sa atin pong pagsisimula sa ating pagsamba, sa pamamagitan naman ng pag-awit, iniimbitahan tayong pagmasdan ang katauhan ni Kristo, ang kanyang kadakilaan na nababalot ng kaamuan, at ang kanyang daan tungo sa kaluwalhatian na dumaan muna sa pagpapakumbaba. Ang ating pong pambungad na awit, Kaamo at Ringal, hango mula sa Ingles na Meekness and Majesty, ay malinaw na pinapakita ang temang ito. Ang walang hanggang hari na pinili ang kababaang loob, ang Panginoon ng kaluwalhatian na naging lingkod. Sabi nga po sa Filipos 2, si Jesus ay nagpakababa na naging anyong alipin, nagpakumbaba hanggang kamatayan. Inaanyaan ko po ang lahat na magsitayo. Kilalanin natin Panginoon nagpakababa na siya ring nagligtas. Sabay-sabay po nating awitin. Kaamo at Ringal, Meekness and Majesty. Kaamo at Ringal, Tao Diyos na banal, nagsanib na sakdal, masdan ni Jesus. Diyos na walang hanggan, sa tao'y nanahan, sa kapakumbaban, Diyos na hiwagang marangal, kaamo at ringal, buong pagsamba. Singning ng Ama, dakilang talaga, nasa pagtalima, pinako sa krus. Ang pagdurusa niya'y siya nating tagumpay, at sa kabanalan, sa katubusan. Sa
Diyos na liwanag, pag-ibig na hayag sa kahinaan. Panginoon, umabas sa gayon, ang tao'y mahol at walhati. Iwag ang marangal, kaamo at bigat, buong pagsamba. Masdan ninyong Diyos, masdan ninyong Diyos, masdan ninyong Diyos. Amen. Ang susunod naman po nating awitin ay magdadala sa atin upang muli nating ituon ang ating mga mata sa pinakamalinaw na pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos, si Kristo na ipinako sa krus. Sabi sa unang Korinto 1:18, sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak, ngunit sa atin na inililigtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Sama-sama po nating ipahayag sa pag-awit ang bisa ng krus, the power of the cross. O ang pagmasdan, krusang pinasan ni Kristo doon sa Kalbaryo, sa puot ng Diyos, naging pantubos si Kristo at ang krus. Hetong bisa ng krus, naging sala si Jesus para sa dinuros na napatawad na sa krus. Pagmasdan sa kanyang mukhang dinusta at sinugatan, bawat karungan at kasamaan sa kanya pinatay. Itong bisa ng krus, naging sala si Jesus para sa dinuros na napatawad sa krus. O anong mangha ng sangnilikha, umanaw ang
sa inako niyang kaparusahan. Mayroong kaligtasan. Itong isang aking sala si Jesus. Sa Diyos na napatawad na sa krus. Pagkatapos po nating pagmasdan ang kababaang loob ni Kristo at ang kapangyarihan ng krus, tayo naman po ngayon ay sumamba sa lubos na pagsuko ng ating mga sarili. Sabi ng mga awit sa awit 73, mga talata 25 hanggang 26, anong mayroon ako sa langit kundi ikaw? At liban sa iyo, wala akong anumang ninanasa sa lupa. Ang aking laman at ang aking puso ay maaaring manghina, ngunit ang Diyos ang lakas ng aking puso at bahagi ko magpakailanman. Naway ito po maging ating deklarasyon ng ating pananampalataya. Awitin po natin, I'd rather have Jesus. I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by His nail-pierced hand than to be the king of a vast domain and be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. I'd rather have Jesus than men's applause. I'd rather be faithful to His dear cause. I'd rather have Jesus than worldwide fame. I'd rather be true to His holy name than to be the king of a vast domain and be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. He's fairer than lilies of fairest bloom. He's sweeter than honey from out the comb. He's all that my hungering spirit needs. I'd rather have Jesus and let Him than to be the king of a vast domain
Jesus than anything this world affords today. Manatili po tayong nakatayo sa pagbasa ng banal na salita. Deuteronomio, Kabanata 11, simula talata 15 hanggang 20. Ang nag-iisang saksi ay hindi mangingibabaw laban sa isang tao sa anumang kasamaan o kasalanang kanyang nagawa. Sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay pagtitibayin ang usapin. Kung ang isang sinungaling na saksi ay tumindig laban sa kaninuman upang sumaksi laban sa kanyang tungkol sa isang masamang gawa, ang 2 taong may alitan ay tatayo sa harap ng Panginoon, sa harapan ng mga pari at mga hukom na nanungkulan sa mga araw na iyon. At sisiyasatin mabuti ng mga hukom kapag ang saksi ay saksi ng sinungaling at sumasaksi sa kasinungalingan laban sa kanyang kapatid, gagawin mo sa kanya ang gaya ng kanyang iniisip gawin sa kanyang kapatid. Sa gayon, iyong aalisin ang kasamaan sa gitna mo. At marinig ng iba at matatakot at hindi na sila gagawa pa ng ganong kasamaan sa gitna mo. Maaari na po tayong umupo para sa panalangin. Salamat, mga kapatid. Tayo po yung manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa kapayapaan na mayroon po kami na pwede po kaming magtipon-tipon dito sa lugar na ito, Panginoon Diyos, na may kapayapaan, Father. We thank you that we have the liberty, Lord God, to do this, to come before you and pray, Lord God. Papasalamat po kami na mayroon kaming Jesus at mayroon pong kaming simbahan. Tunay nga po kung mayroon po kaming Jesus, ibig sabihin mayroon po kaming simbahan at hindi po nararapat, Panginoon Diyos, na mayroon lang kaming Jesus at wala po kaming simbahan. At ito ay ginawa nyo sa pangkaraniwang gawain ninyo, Panginoon Diyos, na pang araw-araw po namin that we can come to this place and just know that your ordinary means of grace, Lord God, through the work of the church, by your Holy Spirit, alam po namin, ganun po nyo kaming inaalagaan, Father God. Nagpapasalamat po kami. Nagpapasalamat po kami at nagsasamba po kami sa inyo. At alam po namin, kayo po ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay sa mundo. Alam po namin, kayo po ang tagapaglikha. Hindi po kami naniniwala sa evolution. Alam po namin na sa 6 na araw, Panginoon Diyos, kayo po ang ay lumikha ng mundo. Alam po namin, kayo din po ang tagabigay ng biyaya sa amin. Alam po namin na kayo po ang nagbibigay ng banal na Espiritu sa amin, Panginoon Diyos, upang kami ay maging mabago po namin ang aming mga sarili. Humihingi po kami ng patawad, Panginoon, sa inyo. Dahil alam po namin na wala po ni isang tao na nagsasamba po dito ay na hindi nagkasala this week. Sa aming pananalita, Panginoon Diyos, sa aming mga kilos, sa aming mga pag-iisip, Lord God, I am sure, Lord God, we all fall short of your standard, Lord. Kaya humihingi po kami ng kapatawaran. Yung iba sa amin, may katamaran sa pagbabasa ng inyong salita. Yung iba sa amin, Panginoon Diyos, inuuna po namin mga ibang bagay kaysa sa inyo. Yung iba po sa amin, nagkagambala sa mga nakikita po namin at wala po kaming pananalig at sa inyo, Lord God. We just pray that you just forgive us, Lord, and alam po namin kayo naman po ang nangako ng kapatawaran sa aming mga kasalanan dahil sa gaya nga ng kinanta po namin, the power of the cross, yung kapangyarihan sa krus. Thank you, Lord God, na habang lumalapit po kami sa inyo, humihingi ng patawad, Panginoon Diyos. We know and we are assured
that you are a God who forgives. Ang testimony nga niyo po ay pinadala niyo yung inyong anak na si Jesus na nagdanak ng dugo para sa aming mga kasalanan. Gayunpaman, Lord God, nagpapasalamat po kami at lumalapit po kami sa inyo. Hindi dahil na napakagaling po namin, ngunit alam po namin kami ay may isang Diyos na nakikinig sa aming mga panalangin, Father. Marami po nangyayari sa mundo ngayon. Tinataas po namin mga simbahan sa ibang mga bansa, Lord, na nakakaramdam at nakakaranas ng pag-uusig, Father. Ang mga nababasa po namin sa social media, sa Nigeria, Lord God, yung mga inuusig na kapatiran, Lord, bigyan nyo nga sila ng kapayapaan. Bigyan nyo nga po sila ng lakas. Uphold them, Lord God. At the same time, Lord, protect them. And allow lahat po na nangyayari doon ay sana maitaas ang inyong pangalan at ang pangalan ng inyong anak na si Jesus. Tinataas po namin ang aming pamahalaan, ang Pilipinas, Panginoon Diyos, na minsan napakahirap mahalin. Ngunit dito nyo kami dinala, Panginoon Diyos, sa inyong kapangyarihan. And Father, we just pray, even for today, na may mga rally, we just pray for peace. We pray sana kung mga demonstration, Lord, may mga demonstration, Lord, we pray na wala pong masamang mangyari doon sa mga ito. At sana makinig po ang pamahala namin, Lord God, sa aming mga dinadaing na alam po namin marami po kaming problema. Kaya tinataas po namin ang aming liderato, Lord God, si Pangulong Marcos, kasama ang kanyang cabinet, Lord, lahat ng namamahala po sa amin. We pray for wisdom at sana mapabuti po ang aming bansa, Father God. We pray for our leader, Lord. If it is your will, Lord, help him to know the gospel, know you. Tinataas din po namin ang aming mga problema sa local church namin, in the membership, Lord, mga problema ng kalusugan, Father God, mga problema ng pang-pinansyal. Lord, we come to you knowing that you are the great provider and you are the great healer. Ang mga pangangailangan ng kapatiran namin dito, pagalingin nyo nga po kami. Aming mga emosyon, Lord God, ang aming mga kaisipan, Father God, na hindi ka nais-nais po sa inyo, pakidiretso nga po, Father God. Help us to just straighten our path and even our mindset, ang aming disposisyon, Panginoon Diyos. Tinataas din po namin yung mga iba sa amin na hindi pa po nakakakilala sa inyo. Sana ito pa nga po yung araw na makita nila ang kapangyarihan ng krus, the power of the cross, in your weakness, Lord, but in the resurrecting power of the Lord Jesus as well. We pray, Lord God, that you also palakasin niyo po ang bawat isa. At sa araw na ito, Lord God, hinihingi din po namin ang banal na Espiritu upang makipag-usap, Lord God, sa bawat puso at isipan. Nawa na ang inyong anak lang na si Jesus ang mabigyan ng parangal, ng kapurian, at sana matulad din po kami sa Kanya na makuha din po namin ang Kanyang heart. Lord, we pray for this sermon today. We ask, Lord God, that you hide me behind the cross and allow your servant to speak your word. Thank you. In Christ's name we pray. Amen and amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yun. Ang ating pamagat for today is kasama sa kahinaan, kasama sa kapangyarihan. Ang 2 Corinthians chapter 13 verses 1 to 4. Maaari po tayo tumayo lahat upang basahin sabay-sabay ang 4 verses ng 2 Corinthians chapter 13. Ito ay nanggagaling sa MBB tag, Magandang Balita Bayan 2001. Pag sa English naman, ang binabasa po natin ng NAS. Verse 1, ito ang ikatlong pagkakataon na ako'y darating sa inyo. Anumang bintang ay dapat pagtibayin ng 2 o 3 saksi. Aking binabalaan ang mga nagkasala noong una, at lahat ng iba pa. At binabalaan ko sila ngayon habang wala
habang wala pa, gaya ng ginawa ko nang ako'y kaharap sa ikalawa kong pagdalaw, na kapag ako'y muling dumating, sila ay hindi ko na pagbibigyan. Yamang naghahanap kayo ng katibayan na si Kristo ay nagsasalita sa akin, na siya ay hindi mahina sa pakikitungo sa inyo kung makapangyarihan sa inyo, sapagkat siya ay ipinako mula sa kahinaan, subalit nabubuhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Kami ay mahihina sa Kanya, ngunit sa pakikitungo sa inyo, kami ay mabubuhay na kasama niya sa kapangyarihan ng Diyos. Maaari na po tayong maupo at pagpalain po ang pagbabasa ng salita ng Diyos. May it fill our hearts and our minds in Christ Jesus. Isa sa pinakamagandang iglesia sa kasaysayan ng mundo, ng church history, ay ang Hagia Sophia. Ito ay isang simbahan sa Istanbul, Turkey, kung saan ang early church ay doon nagtipon-tipon. Ito ay isang kilala na napakamaraming nangyari sa history nito. Tawag nga nila dito, ito ay isang iconic church noong Middle Ages. Na ngayon, nangyari ay isang place na kung saan nagdadasal na ang mga Muslim mula noong 2020. Ang iglesyang ito, ang pangalan Hagia Sophia, ay itinayo bilang isang Christian church sa 360 AD. 2 beses nawasak, ngunit sa wakas natapos siya noong 537 AD, 537 AD, parang almost 170 years. Bago nangyari ang talagang naging church talaga siya ng Christians. Siyempre maraming gera at that time. Ito ay sinasabi nilang isa sa pinakamaganda at isang pinakamagandang structure para sa architecture. Nakikita natin yung parang cimboryo or yung dome. At ito'y kahanga-hanga sa mga marunong sa architecture. Nanatili itong Christian church hanggang 1453. So from 360 AD hanggang 1453, siya'y naging Christian church until hanggang ang taon na bumagsak ang Constantinople or ang Istanbul sa mga Ottoman, sa mga Muslim. Ginawa nilang itong mosque noong 1453 hanggang 1931. Noong 1931, yung Turkey ay naging nation at ginawa nila itong isang museum para parehas Kristiyano at ang mga Muslim ay pwedeng pumunta dito sa isang place na ito na nagiging tourist attraction. Gusto ko rin po makapunta dyan. Noong 2020, ginawa ulit ito isang pagsamba ng mga Muslim, isang mosque ulit. Especially kapag Biyernes, alam mo naman sila na doon sila nag-house of prayer. Pero from Saturday to Thursday, pwede pa rin manatili itong bukas, nananatili ito bukas para sa mga turista. Kaya ako na-share yung Hagia Sophia. Tignan nyo na lang sa Google mamaya. Isa sa mga alamat dito ay dala ng simbahan na itong Hagia Sophia ay isang simbahan na nagpapagaling sa kanyang sarili. Ginawa mula ito sa napakatibay na semento mula sa isang isla sa Mediterranean, ang semento ng mga dingding at ng roof ay kailanman ganap na tumitigas. Kahit na matapos ang 1,000 taon, 1,000 years, kahit na may ilan lindol, madalas nagkakalindol sa Turkey, para rin Japan yan, ang ilang mga bitak-bitak ay nagbubukas sa mga dingding at bubong ng simbahan. Ngunit hanggang sa susunod na ulan lamang. Pagkatapos, pag umulan na, ang tubig ay tumatagos sa mga bitak na ito at nagpapatigas ulit ng mortar or ng semento na muling nagbubuklod sa semento. Ang researcher na si Virginia Hughes, kung saan natin kinukuha itong mga information na ito, ay nagsasabing ito ay isang napaka-epektibong pag-aayos na sa paglipas ng panahon, itong simbahan na ito ay parang kusang gumagaling mag-isa. Ang Hagia Sophia Basilica
ay nakayanan ang maraming lindol kung ano-ano ang mga nangyayari sa lugar. At alam po natin ito'y isang lupaing kilala sa mga problemang geophysically, politically, religious. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin at it heals itself. Parang nakikita ko yung imagination ko lang. Meron ba talagang tinatawag na simbahan na nagpapagaling sa kanyang sarili? Sana meron, no? Pero hindi ang Corinthian Church. Kaya tinatanong ko nga sa sarili ko habang binabasa ko po ito at sabi ko magagagawa ko ng sermon ay bakit nga ganito ang pagkakasulat ng 2 Corinthians lalo na pagka nandun sa dulo? Bakit ito nagtatapos sa babala or sa warning? Nakuha akong sagot. Ang sagot ay may problema ang Corinthian Church at ang layunin ni Pablo ay hindi lang para makatakas ang mga tao sa paghatol at sa impyerno, kundi bagamat iyon ay mahalaga, kundi pati na rin upang mapangalagahan ang isang tunay na komunidad, tunay na iglesia, kung saan ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig ay buong kabaitang na ipapakita sa isang maayos na simbahan. At kinakailangan lumapit si Pablo nang may pagpapakumbaba sa kanyang paglapit. Pagkatapos, siya ay sasaway sa kanila. At sa huli ay isang ultimatum. Dahil hindi lahat ng simbahan ay kayang magpagaling sa kanilang sarili. Kaya nga sinasabi dito ni Pablo, ito yung kanyang prinsipyo ng saksi sa verse 1, ito ang ikatlong pagkakataon na ako'y darating sa inyo. Anumang bintang ay dapat pagtibayin ng 2 o 3 saksi. Sabi niya dito, ang prinsipyo ng saksi. Pangatlong beses na siya darating. Nakikita natin ang unang bahagi ng talatang ito, nagsisimula sa isang paalala ng katiyakan, darating ako dyan ha, pupunta ako dyan. At sana umayos na kayo. Di ba? At mamaya mas mauunahan po natin ito. Pero sa panahon ito, marahil baka iba sa inyo, familiar na kayo sa Acts chapter 18, kung saan nagsasabi si Paul nagstay sa Corinth, city of Corinth, sa Church of Corinth, ng 1.5 taon sa pagtanim ng simbahan doon. Yun ang unang pagkakataon. Ang pangalawang pagkakataon, makikita po natin, his second visit ay sa 2 Corinthians chapter 2, verse 1. Ito yung sinasabi nilang painful visit na sabi niya, hindi ko muna kayo bibisitahin ulit ng matagal kasi nasaktan talaga ako. Sabi dito sa pangalawang Corinto chapter 2 verse 1, sapagkat ipinasya ko ang aking sarili na hindi na ako muling paririyan sa inyo na may malungkot na pagdalaw. I don't wanna visit you muna. Ayoko muna, masakit. Nasaktan kayo. Nasaktan ako. Ito yung pangalawang pagbibisita. Pagbalik sa atin sa verse 1, nasabi dito, ito ang ikatlong pagkakataon na ako'y darating sa inyo. Third visit. Pero bago niya sabihin yun, pagkatapos niya sabihin yan, sabi niya, kailangan ko muna ng 2 saksi. Sabi niya, di ba, binasa po natin kanina sa Deuteronomy chapter 19 verse 15, ang nag-iisang saksi ay hindi mangingibabaw laban sa isang tao na anumang kasamaan o kasalanang kanyang nagawa. Sa patotoo ng 2 o 3 saksi ay pagtitibayin ang usapin. Ano ibig sabihin ito, Kuya Peter? Unang-una, kanina sinabi ko sa English, pag ang NASB, nakita natin, pag tinignan nyo NASB Bibles nyo, ang second part of the verse dyan, naka-big letters lahat. Ang ibig sabihin yan, pag naka-big letters, parang hindi naman sumisigaw, di ba? Parang may kausap kayo sa text. Parang bakit naka-all caps ka? Ito, pag naka-all caps si Deuteronomy, si 2 Corinthians chapter 13 verse 1, ang ibig sabihin yan, kumukuha po siya sa lumang tipan at kino-quote niya, word for word. So ang sabi dito sa Deuteronomy chapter 19 verse 15, kung saan kinukuha ni Pablo ang kanyang sinasabi dito sa first verse, sabi niya, a single witness, hindi pwede. Kailangan may ebidensya ng 2 o 3 saksi.
for a charge to be established. Hindi natin masyadong sigurado kung bakit ang intensyon ni Pablo. Naisip ko lang, bakit ang intensyon ni Pablo? Hindi naman sila mga Hudyo, hindi naman siya Jewish descent, hindi naman sila Messianic Jews, pero ginagamit po niya ang Old Testament verse in a mixed Corinth church. Pero pag tinitingnan po natin, baka kinukuha din niya sa sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 18, di ba? Kung saan alam po natin, pinapractice po ni Apostle Paul at ang sabi ni Jesus na kailangan ng 2 o 3 saksi. Para rin batay sa batas ni Moises o sa Old Testament, ito ay isang parang naginagawang regulasyon kung saan pipigilan ang mga saksi o mga witness na may kinikilingan na maaaring maging parang may personal na paghihiganti. Hindi naman ako pwedeng palalapit na lang kay Pastor Rico, sasabihin ko, may charge ako against you. Ay, teka muna, hindi pwede. Kumuha ka muna ng 2 saksi na hindi mo kakampi. Hindi mo pwedeng si Christina at saka si Tonyo. Di ba? Di siyempre, 3 na kami. Kailangan magkakaibang tao na magkakaibang kampo na iisa lang ang sinasabi. Parang si Jesus. Sabi niya, when Jesus was building His church, may similar application. Sabi nga sa Mateo chapter 18, verse 20, sapagkat kung saan nakagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. Ito po, ang context po nito ay ang church discipline at ang kapangyarihan sa church. Pag sinabi ng 2 o 3, nag-agree kayo, malamang yun na nga yung dapat natin gawin. Alam natin yung ating mga ibang kaibigang Kristiyano, ginagamit po ito, parang nasabi, when 2 or 3 are gathered, Lord, you are listening to us. Sa totoo naman, Jesus is always listening to us, even if we are alone in our prayer closets. Ngunit ang tunay na intensyon nito sa Deuteronomy ay kailangan patas tayo lahat. Patas tayo lahat in the matters of dealing with the church. Hindi pwede po, nasabi dito, kailangan 2 o 3 saksi, hindi pwedeng babalingan mo yung isang tao. Hindi, kailangan ay issue natin, pakikinggan po natin lahat. Hindi tatanggapin ni Pablo ang anumang mga paratang na walang batayan. Hindi ito maaaring gawin ng iisang tao lamang. Ganito rin ang motibo niya sa kanyang liham kay Timothy. Isang napakagandang gawain. Pag binabasa po natin ng 1 Timothy chapter 5, 19 and 20, sabi niya kay Timothy, huwag kang tatanggap ng sumbong laban sa matanda or sa elders, maliban sa patatuo ng 2 o 3 saksi. Sila namang nagpapatuloy sa pagkakasala ay sawayin mo sa harapan ng lahat, upang ang iba naman ay matakot. Mga kapatid, pag nangyari po sa atin dito, pag may lumapit at nagsabi, nandiyan si Rico na lang gagamitin ko. May nagsabing, ganito si Pastor Rico, ganyan-ganyan. Relax. Gawin natin ang tama. Makinig muna tayo sa sinasabi ng Biblia. Ganun po ba? Sabi sa 1 Timothy chapter 5, 19 to 20, hindi naman tayo dapat tatanggap lagi ng charges against an elder except kung may magandang ebidensya po tayo. Pag wala tayong ebidensya, sorry. Relax, don't panic, be biblical. At yun po yung sinasabi. Darating si Pablo, sabi niya, I am going there the 3rd time, at paalala lang po sa inyo, pag may mga charges tayo, kailangan natin ng 2 or 3 witnesses. May konting babala, pero ito na yung tunay na babala sa verse 2 and verse 3. Sabi dito, aking binabalaan ang mga nagkasala noon una at lahat ng iba pa. At binabalaan ko sila ngayon habang wala pa, gaya ng ginawa ko nang ako'y kaharap sa ikalawa kong pagdalaw, sa second time na pagpunta niya doon, na kapag ako'y muling dumating, ano sabi? Sila ay hindi ko na pagbibigyan. Sila ay hindi ko na pagbibigyan. May warning si Pablo sa Corinthian church na pag bumalik siya the 3rd time, sa pagbisita niya, ay hindi na ito magiging katulad nung sa ang 2nd time siya dumating na binansagan siyang mahina.
or weak. Meron tiyak na pagbabago sa tono dito. Naalala po natin, pag binabasa po natin ng chapters, di ba, 8 and 9, humihingi siya ng pondo para sa Jerusalem Church. Pagdating sa chapter 10, 11, and 12, ang nangyayari po dito ay para siya nagsasabing, sorry kailangan ko lang i-establish yung sarili ko as a authority May nakita nga ako May thorn in the flesh nga ako Di ba? I'm going to go into some foolishness muna Foolish muna tayo Pero pagdating sa chapter 13, tanggal na yung gloves. Pupunta ako sa inyo. Hindi ko na kayo pagbibigyan kapag may nakita pa akong mali sa inyo. Tama na ang foolishness. Hindi si Santa Claus ang darating. Merry Christmas po sa inyo lahat. Isang seryosong apostol na handang makipag-away, makipagdigma dahil dumating na ang oras para magkakaroon ng konfrontasyon. Natapos na ang sinasabi, may rally nga today, di ba? Yung maximum tolerance. Sana may maximum tolerance ang today. Pero ngayon, panahon na para sa action. Tulad ng ating Panginoon Jesucristo, siya ay unang naparito na may kahinaan at pinako siya sa krus. Ngunit sa kanyang pagbabalik, ito ay magiging ganap na pagpapakita ng kanyang kapangyarihan sa kanyang muling pagkabuhay at ang kanyang kapangyarihan bilang manghuhukom. Ang second coming ni Pablo, ang pagbabalik ni Pablo magiging katulad ng pagpaparito ni Jesus. It's like the Lord's second coming. Papahayag ni Kristo na siya ang magiging manghuhukom, judge, ganun din pagbalik ni Pablo sa Corinth. Parang sinasabi ni Pablo dito, binigyan ko na kayo ng nararapat na warning, na babala. Pag bumalik ako sa inyo, kung wala kayong pagbubuti, maghanda kayo sa akin. At hindi ko na patatawarin ang mga nagkasala noon o ang sino man sa iba dahil hinihingi ninyo ang patunay na si Kristo na sa akin. Sinasabi nyo, hindi nagsasalita sa pamamagitan ko? Makikita nyo. Humanda kayo. At yung sinasabi niya, hindi ko kayo patatawarin, hindi ko na sila pagbibigyan. Sa konteksto nito ay namumungkahi na si Pablo ay magiging napakahigpit sa paggamit ng kanyang kapangyarihan bilang isang apostol. Kung ang mga kondisyon nakita niya hindi pa nagbago ang mga tao. Tandaan nyo pabalikan ko lang church history. 56 to 57 AD po itong nagaganap ang pagsusulat ng 2 Corinthians. Ano po ibig sabihin nito? Pag tinignan natin sa Acts chapter 20, natandaan po natin na meron pang nangyayaring mga himala sa buhay ni Pablo. Tandaan din po natin ang dahilan kung bakit pinapayagan ang mga miracles sa mga apostles upang patunayan at patutuhanan ang authority ng mensahero ng Diyos. Diba? Nakikita po natin. So meron minsan in the time of Pentecost or in the first century, makikita natin yung mga mensahero ay minsan may kasamang signs, wonders, and miracles. Pag tinitignan po natin kung kailan sinulat ang 2 Corinthians, nasa 56 to 57 AD, andun tayo sa Acts chapter 20. Bakit ko sinasabi po yun? Kasi pag nababasa pa rin natin ang ilan mga hindi maipaliwanag na himala na nangyayari sa unang simbahan, sinasabi po natin meron pa rin kapangyarihan si Pablo na ganito. Tandaan po natin, ito'y hindi pa na itatatag ang simbahang Corinth. So, Acts chapter 20, huwag nyo nang puntahan. Pagkatiwalaan nyo na lang ako. Maalala nyo si Eutychus. Ano nangyari kay Eutychus? Si Pablo, napasarap. 3 oras yung sermon. Ayun, nakatulog yung isang bata. Eutychus ang pangalan, nalaglag. Diba? Kaya nga ayaw ko mag-sermon ng matagal, baka may malaglag. Anong ginawa niya? Binuhay muli. Acts chapter 20 yun.
kasalukuyan sa sulat, di ba? Sinusulat itong 2 Corinthians. Ano pa? Naalala nyo nang may shipwreck si Pablo? Naalala nyo yung sa Acts chapter 28, years after the writing of this 2 Corinthians. Nasa isla sila ng Malta, kung saan isang ulupong, tama ba? Tama ba? Pwede? Isang poisonous snake, kinagat siya doon sa apoy. Kinagat siya, kumapit sa kamay niya, tinaas niya, kinuha niya, binato niya sa apoy. Galit yung mga animal rights. Magagawin, kawawa naman yung ahas. Akala nila siya ay isang demonyo dahil doon. Ngunit hindi siya namatay dahil kinagat siya. Nung hindi siya namatay, akala nila siya ay isang Diyos. Sabi ni Pablo, hindi ako yung Diyos. Ituturo ko siya kung sino ang Diyos. Si Lord Jesus Christ. Kumalat yung balita, yung kanilang mayor doon, o kaya yung governor doon, si Publius, may sakit. Kasama ng lahat ng mga tao may sakit, dumating sa kanya at pinagaling niya lahat. Ang sinasabi sa Acts chapter 28, pag gusto niyong basahin yun. Ano sinasabi ko po sa inyo? Pag sinabi ni Pablo, hindi ko na kayo pagbibigyan, matakot kayo. At this point, nakakatakot. Natandaan natin sa 1 Corinthians, sinasabi din na ibang mga nag-take ng Lord's Supper, hindi nila sineryoso. Ano nangyari? Paktay. Dito sa 2 Corinthians chapter 12, a few verses before, ano sabi dito? Tunay na ang mga tanda ng isang tunay na apostol ay isinagawa sa inyo na may buong pagtsatsaga sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng mga gawang makapangyarihan, signs, wonders, and mighty works, meaning miraculous works. Bakit ko gusto idiin yun? Dahil sinasabi niya, when he says, I will not spare anyone, wala akong patatawarin, ay mas nakakatakot kaysa sa kung paano natin itong maaaring bigyang kahulugan today. Higit pa ito sa tunog ng, it's not like tunog ng latigo, yung parang the crack of a whip. It's not like, sabi ko nga kanina, pag may mga aso kayo, di ba? Pag dinidisiplina niyo yung mga aso, mas importante yung ingay, yung natatakot sila, yung mga dyaryo, di ba? Wapak! Pero sa totoo, wala namang sakit yun. Maingay lang. Pero natatakot yung aso. Hindi ito ganun. Ito ay parang ako ay isang apostol na inatasan mismo ng Panginoon at nakakakita kayo ng mga tanda at ng mga miracles, matakot kayong lahat. Hindi man natin mapatunayan na meron talaga siyang dalang miracles nung dumating siya sa pangatlong pagpunta niya doon. Ang sinasabi ko lang, matakot kayo. Matakot kayo kay Pablo. Dahil meron na siyang pinakitang kapangyarihan. At sinabi niya, hindi ko patatawarin ang sinuman. Grabe yung banta. Sabi sa verse 3, yamang naghahanap kayo ng katibayan, na si Kristo ay nagsasalita sa akin na siya ay hindi mahina sa pakikitungo sa inyo kung makapangyarihan sa inyo. You are looking for proof or katibayan? Hindi natin alam kung anong ginawa niya pagdating niya sa third visit niya. Pero sinabi niya, I will not spare anyone. Whether may signs and wonders, whether wala, I want us to know lang na parang meron siyang kapangyarihan na ganon. Ngunit the first few times na kinausap niya ang Corinth, sa kanyang pangalawang punta, gusto ko lang i-highlight yung patience. Gusto ko lang i-highlight na meron siyang power, pero hindi niya ginamit. Alam mo, wala nga dapat. Sa lahat ng church leaders, elders, pastors, at that time apostles, no apostle or pastor or elder
or church leader wants to be harsh sa paggamit ng kapangyarihan. Kapag ang pastor nyo ay ang paboritong verse is, obey your leaders and submit to them, patay tayo dyan, di ba? Laging last resort po yan. Ngunit para kay Pablo sa mga taga-alaga ng mga simbahan, lagi siyang handa. Kung anuman ang kinakailangan, kung kailangan magalit, gagawin niya. Sabi nga sa unang Korinto chapter 4:21, anong ibig ninyo? Darating ba ako sa inyo na may pamalo o may pag-ibig sa espiritu ng kaamuan? Spirit of gentleness. Diba? Ang timing nga ni Apostle Pablo, based on what we know to be true, patience, meekness, pagpapakumbaba, humility, bago siya magalit. Pansinin natin ang timing. Di ba? Pagtitiis muna. Kaamuan muna. Kita naman natin ang pakiusap sa mga nabasa natin, di ba? Sabi ko nga sa verses chapter 10 to 12. Bakit ganito? Kasi ito yung paraan ng Diyos eh. Di ba? Hindi naman pwedeng darating tayo kagad may dalang martilyo. Oy, kayong lahat, masama kayo. Hindi eh. Dapat nauunawaan natin, and everyone has to understand, ang buhay na nagbabago, kailangan binibigyan na po natin ng oras. And many times, it needs reminder na kailangan ipaalala na paulit-ulit na paalala to point out the failures and the sins of the people. And if you are fathers or your mothers here with your children, ganun. Di ba? Kailangan binibigyan natin ng oras. Kung tayo ay may kapangyarihan, if we have authority, binibigyan po natin ng oras ang bawat isa para magbago. Kailangan ng paalala, at ganito po gumagawa, at ganito po ang means of how the Lord wants us to do the one another's. Ganito din po siya gumagalaw sa bawat isa. Diba? Pangalawang pagpunta niya, alam po natin, ginawa niya yung pagpapakumbaba. Basahin nga natin yung 2 Corinthians chapter 10, verse 1. Ako mismong si Pablo, okay, apostol, ay nananawagan sa inyo sa pamamagitan ng kapakumbabaan. Tama? Galing. Hirap. At kaamuan ni Kristo. Ako na sa mukhaan ay mapagkumbaba kapag kasama ninyo, ngunit matapang sa inyo kapag malayo. Nasabi ni Paul dito, nung pumunta ako sa second time, you saw me face to face, nagpakumbaba ako, may gentleness ako, naging humble ako sa inyo, pero pag wala ako, di ba, I'm bold. Ang problema dito sa Corinthian church, as we look back at verse 3, binabalikan po natin ng verse 3 ng chapter 13, ang Corinthian church ay nag-accuse, inaakusahan siya na wala daw si Kristo sa kanyang pananalita. Bakit? Yung kaamuan at pagpapakumbaba, yung ginawa daw niya ay hindi daw tama yun. Strategy failed. Eh sa totoo lang, hindi naman po pwede kapag ikaw ay isang church leader o kaya isang may kapangyarihan ka, hindi mo pwedeng lording it over ka right away. There is a process muna. Kailangan ng pagpapakumbaba. Kahit mali na yung kasama mo, kailangan makausapin mo ng maayos. Kailangan mag-one another's muna kayo. Hindi yung may dala ka kagad na pamalo. At wala ka nang ayaw mo nang marinig kung ano yung explanation or whatever. In this case, the apostolic authority that hammered its fist of righteousness upon the Corinthian church ay nangyari only after, pagkatapos lamang ng paulit-ulit ng pagpapakita ng pasensya. Nagpakita siya ng kabaitan, nagpakita siya ng pagtitiis, nagpakita nga siya ng kalungkutan, may tinik pa sa laman, thorn of flesh, tapos nagbigay siya ng isang ultimatum.
Parang Roma chapter 2 verses 4 to 5. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis at pagtsatsaga na hindi mo nababatid na ang kabutihan ng Diyos ay umaakay sa iyo sa pagsisisi. Napakaganda ng pagkasulat. Umaakay sa inyo sa pagsisisi. Ngunit ayon sa inyong katigasan at puso, hindi nagsisisi ay nagtitipon kapara sa inyong sarili ng puot sa araw ng kapuotan at pagpapahayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos. Do you presume on the riches and kindness and forbearance and patience? Yung forbearance, yung patience ni Lord, dapat, sabi nga sa umaakay sa iyo sa pagsisisi. Ang pagkakaantala sa disiplina ay dapat magdulot ng pagsisisi sa sino mang mananampalataya. The patience, yung delay, if the Lord tarries sa kanyang disiplina, ay dapat nagdudulot po yan ng pagsisisi sa sino mang mananampalataya. Lalo na kapag may repeated warnings. Lalo na may pagsusuway. Lalo na sinasabihan na tayo, huwag mong gawin yan. Huwag mong isipin yan. Itigil mo na yan. And those delayed times should lead each and every Christian towards repentance. Ngunit ang sabi ni Pablo, nagalit na siya, wala akong patatawarin, hindi ko na kayo pagbibigyan. Pag naisip natin si Pablo, parang hindi na natin ma-imagine na galit. Laging mapagkumbaba. Ngunit siya ay isang taong matapang kung kailangan matapang, nag-uunawa pag kailangan mag-unawa. Ang problema kasi dito na nangyayari ay sa halip na ang simbahan, ang nakikita ni Pablo, nagpapupunta siyang Korinto, sa halip na ang simbahan sa Korinto ang nakaka-impluwensya sa lungsod ng Korinto, ang city ng Corinth, siya ang nakaka-impluwensya sa simbahan. Alam mo, may word nga tayong sa Webster's Dictionary, to Corinthianize. Ang ibig sabihin nun, gawin mo lahat ng gusto mo dito sa isang lungsod na ito kung saan nakikita natin talagang garapalan ang sexual sin. Ito ang gagawin ni Pablo ngayon. Ise-separate niya ang mga Kristiyano sa hindi. Hindi naman hahatulan ni Pablo ang mga tagalabas. Ang mga nagtatrabaho sa templo bilang mga prostitutes, wala naman siyang problema doon . Siguro share niya yun. Ang mga nasa labas ng simbahan na namumuhay ng masama, wala naman siyang pakialam doon . Ngunit, ang mga nasa loob ng simbahan na nagsasabi na sila ay kapatiran, yun ang pinupuntirya ni Apostol Pablo. Sabi nga sa unang Corinto chapter 5 verses 11 to 13, kung ngayon ay sinusulatan ko kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid, kung siya'y mapakiapid o sakim o sumasamba sa Diyos-Diyosan o nagmumura o maglalasing o magnanakaw, ni huwag man lamang kayong kumain kasalo ng kanyang uri ng tao sa loob ng simbahan. Sapagkat anong kinalaman ko sa paghahato sa nasa labas? Hindi ba yaong mga nasa loob ang inyong hahatulan? Sabi niya, bahala na ang Diyos. Subalit ang Diyos ang humahato sa mga nasa labas ng simbahan. Alisin ninyo ang masamang tao sa gitna ninyo. Ngunit para sa mga nasa loob, ang sabi ni Pablo, hindi ko patatawaring ang sinuman. Ito ay parang sa katalisayan ng lokal na simbahan tulad ni Jesus. Ipinapaalala nito na ang templo ng mga Hudyo, naalala niyo dumating si Jesus. Gumawa siya ng latigo at nilinis yung templo. Mga kapatid, minsan mali yung pagpapalagay po natin
sa mga ginagawa natin. Sometimes, di ba, there's a false, parang hindi natin inaakala na gumagalaw si Lord, walang kapangyarihan, if nagpapakumbaba tayo, if nagmumukhang mahina tayo. Kagaya ni Paul, sinubukan muna niya ang kaamuan at pagpapakumbaba na kung saan sa totoo lang naman, gumagalaw na ang Diyos. Nung ginawa niya yon, sabi ng mga ibang tao, kita mo, hindi nga dapat yan maging isang apostol. Nagpapakumbaba. Nagpapakabait. May kaamuan. Anong klaseng apostol yan? Pero sa totoo lamang, gumagalaw na ang Diyos dun. Ang pagpapakumbaba ay kasi hindi ayon sa kultura ng Korinto. At yan ang kanilang maling pagpapalagay. Ang tinatawag nilang weakness or kahinaan. Kahinaan sa minsan pag sumunod tayo sa Diyos, ang tawag nila doon, kahinaan. Minsan kung ang tinitignan ng tao, maging nagpapakumbaba ka, naiisahan ka na. Ang tawag ng mundo doon, kahinaan. Ngunit sinasabi ko po sa inyo, minsan may kapangyarihan ang Diyos. God is made perfect in our weaknesses. Tingnan mo si Pablo, sabi nga dito sa 2 Corinthians chapter 12, verse 10. Alang-alang kay Kristo, ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan. Kahirapan, paglait, pag-uusig, mga sakuna, sapagkat kapag ako'y mahina, ako ngay malakas. Naka-underline, alang-alang kay Kristo. Kasi alam niyo po, sa loob ko ang sinabi lang ni Pablo, kahit tayo, di ba? Kung ako lang. Pero dito, alang-alang kay Kristo. Kung ako lang, inaway ko na kayo. Pero may alang-alang kay Kristo, hindi ko kaya aawayin. Kung ako lang, binabaan ko na kayo ng bintana. Sinagot na kita, umuwi na ako. O something that would make us feel na may sasatisfy ang ating sarili, ang ating ego. Pero alam natin, ayaw ng Diyos. Kung ako lang, sa mata ni Pablo, inusig ko na ang iglesia. Kagaya ng story sa Stephen in Acts chapter 8. Ngunit, alang-alang kay Kristo, ito ang ginagawa ni Pablo. At ang mga taga-Korinto, tulad ng sanlibutan, ay tinatawag itong mahina. Ngunit dito natin makikita ang supernatural movement o gawain ng Holy Spirit kay Pablo, isang bagay na dapat din makita po sa atin. Ang pagtitiis sa mag-asawa, ang pagtitiis sa kalye, ang pagtitiis pag nakapila ka ng 5 oras. Dahil doon maraming beses dumarating ang kapangyarihan ng Diyos. Doon natin nakikita sa ating kahinaan, sa ating pagsasabi ng, Lord, kayo na po bahala. Doon dumarating ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. At habang lumalaki ang kinikilalang kahinaan ng isang Kristiyano, mas lalong nakikita ang nagbibigay kakayahan ng lakas ni Kristo. Parang sinabi ko nga rin kanina, di ba? Alam niyo ba yung cauliflower ears? Sino may alam ng cauliflower ears? Si Nico lang. Kapag nakakita ka ng cauliflower ears, may kumakain mag-isa o kasama yung pamilya, ako, makakita ka ng cauliflower ears, yung parang may kalyo, huwag na huwag niyong guguluhin yun. Ibig sabihin, sanay sa awa yun. Sanay sa jiu-jitsu, sanay sa karate, sanay sa judo, sanay sa boxing, lahat. Parang yung isang jiu-jitsu na may cauliflower ears, na nakikita ko, ini-imagine ko lang, no, na pinapahiya na sa harapan ng mga tao. Hoy, ano ka, lalaban ka ba o hindi? Pero ayaw niyang lumaban, nagpapakumbaba siya, weak siya, dahil ayaw niyang magulat ang 2 taong gulang anak niya. Hindi naman ibig sabihin hindi niya kayang patulan. Hindi ibig sabihin wala siyang kapangyarihan at saka power to do this.
But he knows the best thing to do is just to stand down and make things happen naturally. For the sake of his loved one, not for the sake of his ego. Alam na alam ng lahat, kaya niyang, kahit i-post mo sa Facebook yan, sasabihin ng mga tao, dapat tinuruan mo na leksyon. Yun ang babastos sa'yo. Kung hindi mo tinuruan na leksyon, uulitin pa niyan. Ang dami mga ano eh. Kasi ang tingin ng mundo, hindi tama yung pagpapakumbaba. Marami ang mapagkakamalang interpretasyon nitong bilang kahinaan. Sabihin niya, duwag, mahina, weakness. Tulad lang ng Korinto. Yun ang sinasabi nila tungkol kay Pablo. At hindi nila gusto ang kahinaan. Nami-misinterpret nila ang meekness for weakness. Na malugod na gagamitin ni Pablo, itong kahinaan, sa susunod na talata. Ngunit ang kahinaan ni Pablo ay nakikita natin parang pareha sa sakripisyo ni Kristo sa krus. Kung ito ay hindi nakakalugod o nakakalito sa kanila, kung anong sinasabi dito, malamang may depekto ang kanilang pananampalataya. Bakit? Kasi hindi nila naunawaan ang buong implikasyon ng krus. At muling pagkabuhay, kaya naman iniugnay ni Pablo ang susunod na talata sa quote-unquote kahinaan. Sabi, hindi mo naintindihan yung kahinaan, ha? Okay, dito sa verse 4. Sapagkat siya, last verse, ipinako mula sa kahinaan. Subalit nabubuhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Kami ay mahihina sa Kanya. Ngunit sa pakikitungo sa inyo, kami ay mabubuhay na kasama niya sa kapangyarihan ng Diyos. Sa Kanya sa kahinaan, sa Kanya sa kapangyarihan. Notice there are two statements here. The first one about Christ, the second one about our relationship to Christ. Ngayon, tanong ko sa inyo, sabi dito sa verse 4, ipinako mula sa kahinaan, mahina ba si Christ? Yun ang tinatanong ko rin kung ako si Pablo, yun din ang tatanong ko sa Corinthian church. Siyempre, hindi. Ginagamit lang niya ang lingwahe na nagpapakita, nagpapakumbaba si Jesus, si Kristo Jesus. And so, he's using the logic he's using the word weak for the logic of the Corinthian church. Pakita mo dyan yung logic. Ito sinuwel ko rin kanina sa English. Ito yung flow ng logic ng verse 4, okay? Si Kristo ay mahina noong una dahil siya ay ipinako sa krus. Mahina si Kristo. Ngunit siya ngayon ay makapangyarihan. Nakikita natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng Diyos. Tayo rin ay mahina. Ito na yung second statement. Dahil sa ating pagkakaisa sa Kanya na ipinako sa krus. Ngunit ang pagkakaisang ito sa atin with the Lord, sa kahinaan, ay nagbubuklod sa atin ng Kanyang kapangyarihan also. This unity in weakness with the Lord unites us to the unity in power with the Lord. Kay Kristo ang kapangyarihan ay dumating sa pamamagitan ng weakness or kahinaan. Hindi sa pag-iwas dito. That's how Christ was. Christ was, quote, weak, humble, because He was crucified, yet He has the power of the resurrection of God. So it is with the Apostle Paul as well. Parang ganun yung pinapakita. Dumating siya, nagpakumbaba siya, pero pagbalik niya, I will not spare anyone. Para rin ang ating Lord Jesus Christ, yung unang pagpunta dito sa mundo natin, He was, di ba? Sabi nga sa Filipos chapters 2, verse 6 and 9, na siya'y bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuturing ng isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin ng naging katulad ng tao. Yun ang weakness. At palibasa ay natagpuan sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan.
maging sa kamatayan man sa krus, yan ang weakness. Kaya siya naman ay itinaas ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Yan ang kapangyarihan or yan ang power. Christ is the ultimate example of someone who experienced weakness yet was made strong through this weakness. Ito ay ating isang halimbawa. Halimbawa ni Pablo na nakita natin sa 2 Corinthians chapter 13, halimbawa din po para sa atin. Kapag kasama po natin siya, siya ang naging halimbawa. Siya rin ang bibigay ng tagapagligtas dito sa Kanya. Diba, sabi nga sa Efeso chapter 1 verse 7, sa Kanya. Hindi ko na sinama sa PowerPoint to, pero Ephesians chapter 1 verse 7, Ephesians chapter 1 verse 11, Ephesians chapter 1 verse 13, babasahin ko lang. Sa Kanya, mayroon tayong katubusan. Verse 7 yun. Ephesians chapter 1 verse 11, sa Kanya ay tumanggap din tayo ng isang mana. Verse 13, sa Kanya, kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ay may ipinangakong banal na Espiritu. Espiritu Santo. Dahil sa Kanyang kahinaan, meron tayong kapangyarihan. Dahil sa Kanyang kahinaan, meron tayong kapayapaan. Tayo po ay tumugon sa pag-awit ng isang awiting tungkol sa pagpapakumbaba at pagkilala kay Kristo bilang kapangyarihan na siyang tumutulong sa atin. Magsitayo po tayo at sabay po nating awitin ang dahil kay Kristong nasa akin, sa Ingles, yet not I, but through Christ in me. Anong biyaya pa kaya ng langit ang kay Jesus ay makahihigit, manunubos kagalak at katwiran, aking pag-ibig kapanatagan. Tangay ito, Jesus tanging pag-asa, buhay ko'y lubos kalakip niya. O hiwag ang lahat ay akin, ngunit yo'y dahil kay Kristong nasa'kin. Sa karimlan, anmang saki mangyari, tagapagligtas ko'y saking tabi. Sa kahinaan ko'y may kagalakan, natatanghal Kanyang kalakasan. Tangay ito, pastol kong mag-iingat, sa panganib ay ililigtas. Gabi ay lumipas, ngunit yo'y dahil
si Jesus, lahat ang pumawi. Kung sa kanikalay lumaya, ngunit yo'y dahil kay Kristong nasakit. O kay Jesus magiging masunurin, pangako niyang sa langit dadalhin. Araw-araw ako ay binabago ng pagharap ko sa kanyang trono. Jesus, tanging pag-asa, lahat ng luwalhati sa Kanya. Ang lahat ay ganap, aawit, ngunit yo'y dahil kay Kristong nasakit. Jesus, tanging pag-asa, lahat ng luwalhati sa Kanya. Pag lahat ay ganap, aawit, ngunit yo'y dahil kay Kristong nasakit. Pag lahat ay ganap, aawit, ngunit yo'y dahil kay Kristong nasakit. Dahil kay Kristong nasakit. Dahil kay Kristong nasakit. Narito pong muli ang ating pastol para sa ilang paalala. Praise report nga muna. Nakita po natin yan, yung ukay-ukay. Christmas ukay-ukay po natin na na-sharean po natin ng mga tao galing. Yan. Sino po ang mga nandun? Christmas ukay-ukay. Wala. Ayun, si Sister Divine lang. Wala na iba? Ayun. Salamat sa inyo. Kanina yung mga sa morning, maraming taga-morning kanina na nagpunta at tumulong. Sana pag-pray niyo po ang mga na-sharean po dyan sa mga nagpunta sa ukay-ukay. Pangalawa, asan ang ating kapatid? Papasalamat po tayo na may kinasal po dito, si Eric at saka si Chassie. Ano si Chassie? Wala? Congrats. Kinasal po natin ang ating staff, si Eric, tsaka si Chassie. Ang GCash number ay... Joke. Sayang, hindi ko nasabi kaninang umaga. Kaninang umaga, sabi ko on the rocks kayo kasi wala siya kanina. Anyway, may prayer meeting po ang mga GFC members this Wednesday, December 3 at 7:30 p.m. Antayin nyo na lang ang Zoom link. At pangalawa, ang Lessons and Carols. Meron po tayong Christmas Eve service. Inaanyayahan po namin kayo na pumunta po dito. Of course, kailangan po natin mag-register. Konti na lang ang mga slots natin. Ito po ay at alas 4 ng hapon hanggat siguro mga 5:30. So kung mayroon kayo mga lunch kayo ng mga 24th, pwede pa kayo sumunod dito. Kung may dinner kayo ng 7 o'clock, pwede kayong dumaan dito. Kindly note, the unregistered attendees, baka wala po kayong upuan. At yun lang po. At ayun, yung iba dito, mamaya makikita-kita tayo. Pero, wala na? Wala na. Manalangin na po tayo. Salamat, Panginoon Diyos, sa inyong salita. Lord, we just pray, Lord, itong mga susunod na araw, gabayan niyo po ang bawat isa. Bigyan niyo nga po ang bawat isa ng pagkakataon na makapagpahayag ng inyong salita. Give us opportunities to share the gospel. Keep us, Lord God, and protect us, Lord. Alam niyo po ang pangangailangan ng bawat isa po.
Iba'y spiritual healing, physical healing, finances, Father. Kayo na po ang magbigay sa amin ito ng aming pangangailangan, Lord. And again, mula Lunes hanggang Sabado sana, keep us, protect us until we meet again next Sunday. May the Lord bless you and keep you. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Have a blessed Sunday, everybody.